Okay, kapag malungkot ka, nagyaya ka uminom. Tingin nila, ginagawa lang nila yon as a treatment. Then kapag wala na silang nararamdaman na hindi maganda, tapos na yung dieting. So dahil negative yung mga nakukuha mong thoughts and feedbacks from people around you, you think na yung ginagawa mong modification sa pagda-diet is instead na paniwala mo siya sa good thing to do, nako-question mo yung sarili mo. Weird ba talaga ginagawa ko? Pero pagdating dito sa Metro Manila, nagiging mahal. Tapos yung mga mahihirap dito sa Manila, hindi nila ma-access yung mura dun sa probinsya. Hey, what's up mga ka-legit? So, it's night here. Dito ako ngayon sa Anilao, Batangas. So, nag-out of town muna para magpahinga. But again, hindi ko ma-contain yung sarili ko na hindi mag-provide ng value today dahil medyo na-enjoy ko yung pagpa-podcast now at sa pag-upload sa YouTube ko tsaka sa podcast ko which is the Keep It Legit Podcast. So, bago tayo mag-delve in dito sa topic natin today, sana nakapag-subscribe na kayo sa YouTube ko tsaka sa podcast ko dahil yan naman yung hihiling ko sa inyo dito sa pag-create ko ng mga valuable content na pwedeng mag-enhance, mag-elevate ng knowledge nyo about fitness, lifestyle, and of course, self-development. And hopefully, matulungan din nyo akong ma-spread yung platform sa mga kilala nyo na tingin nyo mag-benefit din sa mga sinishare natin na values dito sa podcast or sa YouTube natin. So, ang topic natin today is reasons bakit maraming Filipino ang nagfe-fail sa dieting. So, disclaimer lang, I'm not a nutritionist or a dietitian. I'm just sharing some perspectives based on my experience sa pakikipag-usap sa mga kliyente, sa mga nababasa kong content sa social media, sa pakikipag-usap din sa mga taong problematic sa mga fitness status nila. But again, hindi to yung talagang sobrang babaw dahil marami tayong masishare dito na mas malalim pa na hindi natutumbok commonly at hindi popular na napapag-usapan. So without further ado, mag-start tayo dun sa first problem natin bakit yung mga Filipinos ay nagfe-fail sa dieting. Una, marami kasing Pilipino na tinitreat nila yung pagda-diet bilang treatment. Treatment lang sa sakit, treatment sa karamdaman. Hindi yung parang way of life na i-adapt nila forever or hanggang sa mawala sila dito sa earth. Kapag yung mga Pilipino nagda-diet, unang dahilan yan is sinabihan na sila ng doktor na high blood ka na, diabetic ka na, dapat palitan mo na itong mga ganitong klaseng food, bawal ka na sa mga ganitong food. O for example, gusto lang nila maging prepared sa mga bakasyon nila, sa mga summer getaways nila. So magbibigay lang sila ng mga 3 months, 2 months na time para sa mga sarili nila para ma-improve yung itsura nila so that they can flaunt, they can flex their gains pagdating doon sa mga vacation at makapagpa-picture sila ng mga Instagram worth pictures. Ang dieting kasi may bad light na rin siya sa mga Filipinos na kapag diet, ibig sabihin may gagawin kang extreme. Pero, ang nami-miss out ng maraming Filipinos is, ang diet is basically just a way of life. Kailangan mo siyang piliin. Hindi na siya kailangan napipilitan kang gawin. Hindi siya dapat protocol for a certain goal. It's more of, ano yung way mo kung paano i-energize yung katawan mo so that you can achieve any outcomes or goals in life. Yung mga intention mo sa buhay is nagagawa mo dahil nutritionally energized ka. Dahil tama yung pagpili mo sa pagkain, tama yung amount, and tama yung mga meals sa kinakain mo, yung mga pinipili mo, at saka yung approach mo sa kung paano ka kumain. Yung patterns mo as well. So, dapat pati yun, tinitingnan mo kung bakit mo siya pinipili, paano yung benefit niya sa'yo sa buhay mo, and of course, paano siya pumapantay or na-embed sa lifestyle na meron ka. So, I think yan yung common mistake na maraming Pilipino. Tingin nila ang diet ay treatment. Pero ang totoo niyan, ang diet is basically a way of life. Kung paano mo i-energize at i-fuel yung katawan mo. Next is, lagi natin na-associate yung pagkain sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. So for example, na-promote ka, of course, ang unang iisipin, magpakain sa mga friends mo, magpakain sa mga pamilya mo, mga kapatid mo, sa partner mo. Pag nag-fail ka sa isang bagay, naghahanap ka ng kasama na pwedeng kasama kumain para ma-ease yung stress, yung disappointment, yung negative feeling. Okay, kapag malungkot ka, nagyaya ka uminom. Pag may na-achieve ka na maganda o nag-progress ka sa isang bagay, inom din or pagkain din yung naisip nating mag-resort. Yun yung mga choice na gusto natin gawin. So, maraming nangyayari sa mga Filipinos na andaling itag or isama yung pagkain. And I think wala naman talagang, hindi siya talagang inherently masama. It's more of like, mahirap lang siguro mag-sustain ng isang habit
or positive habit sa pagkain kapag lagi ka nagfo-fall back dun sa nakasanayan mo na unhealthier. So for example, yung simpleng ma-stress lang yung katrabaho mo tapos mag-aya sa'yo na tara milk tea tayo. So if you're someone who's trying to improve your fitness at kailangan mo ng mga modification sa way ng pagkain mo, pero dahil nga merong isang tao or nasa environment ka na kung saan mas natitrigger ka bumalik sa older habits mo kaysa ma-enforce yung new habits mo. So nagkakaroon ka ng friction or difficulty para ma-adapt yung bagong habits na pwede mag-improve ng fitness level mo or ng basically ng overall health mo. Lagi nating tatag yung mga bagay na nangyayari sa atin na dapat may pagkain, may inumin. Dahil doon, nagko-consume tayo ng mga calories na hindi naman talaga kailangan talaga ng katawan natin. Kasi guys, nutritionally and physiologically, hindi natin kailangan kumain ng madaming calories. As well as hindi natin kailangan kumain ng konti. Walang pakialam yung katawan natin sa kung ano kinakain natin. Basta't pag may sobra, i-store niya yon as fat. Kapag may kulang, of course, gagamitin ng katawan mo yung fat and yung muscles, lahat. Yung protein, carbs, and fat. Ang gusto lang ng katawan natin is makakain tayo ng sakto na enough na mag-operate yung physiological systems natin. Yung muscular, skeletal, endocrine system, lahat yung body system natin. Meron tayong exact. Kung di man exact, yung approximate amount of calories sa kailangan natin i-take para normally mag-operate yung katawan natin on a daily basis. We just need enough to live normally and harmoniously. Next, yung pagda-diet is an alien thing to do. If you're around with your family na hindi naiintindihan kung ano ba talaga yung way of eating or yung dieting, ma-apprehend ka para mawirduan sila sa'yo bakit ganyan ka kumain. Like, bakit tinanggal mo yung sausawan? Bakit kulang sa spices o mantikilya yung kinakain mo? Ba't ganyan ka konti? Or ba't parang ang boring ng kinakain mo? So, dahil negative yung mga nakukuha mong thoughts and feedbacks from people around you, you think na yung ginagawa mong modification sa pagda-diet, yung ginagawa mong or binibuild mong positive habits towards foods is instead na paniwala mo siya sa good thing to do, nako-question mo yung sarili mo. Weird ba talaga ginagawa ko? Sino nga ba naman tao na gusto magmukhang weird sa iba, di ba? With that case, nahihirapan kang again mag-follow up doon sa habits na gusto mong i-build towards food. So same goes with friends in workplace. Hiniwalay ko lang yung family kasi may mga tao na ayaw nila ma-disappoint yung nagluluto. For example, yung nanay nila. Sa ganung paraan na lang nila napaparamdam yung pagiging nanay nila. Tapos ikaw tatanggihan mo pa yung luto ng nanay mo. So, again, di ko rin sinasabi na masama. It's more of like difficult lang. But there are some people na nagsishare sa akin na they were successfully able to communicate with their family members na may kailangan silang i-modify or specifically itong client na to, may kailangan siyang i-modify in terms of her eating habits kasi kailangan na niya improve yung health outcomes niya dahil di na siya tumatanda. So basically, she just wants to be healthy. Ayaw niya maging liable na pagdating ng araw magkasakit siya tapos mag-iipon ng pera para may pampagamot sa kanya, maraming taong aabalahin, magpapautang pa. So, basically, gusto na niyang mitigate ng maaga yung mga risks na pwedeng singilin siya in the long run. Nakipag-usap siya sa mga magulang niya na, kung pwede sa akin, less yung oil, kung pwede sa akin, less yung sauce, or hiwala yung sauce if ever, para kontrolado niya kung paano niya i-consume yung mga sauce na yon. So, may mga parents naman na gano'n na kahit na yun na lang yung way nila to express their role as a parent, madali naman kausapin kasi naiintindihan nila na gusto lang naman maging healthy ng tao. So, it's magandang maging supportive na sila than someone who apprehends them. So, I think kailangan lang talaga ng communication para mapaintindi mo sa mga tao na kapalibot sa'yo at malapit sa'yo. At yung mga tao na yun ay malaki yung impact ng mga sinasabi nila sa'yo. So, kailangan mo lang sila kausapin, kailangan mo lang maging malinaw sa kung anong gusto mong ma-achieve. And of course, makipag-usap ng masinsina, ng mahinahon para alam nila kung ano yung intention mo. Hindi lang dahil nire-reject mo yung pagkain, kundi dahil may gusto kang i-improve na outcomes in terms of your fitness and health. So, same goes with friends and workplace. Although I think mas challenging ito kasi, for example, sa friends, hindi mo naman sila lagi nakikita. So, nahihirapan kang tanggihan yung mga pag-iayain nila sa pagkain kasi minsan mo lang sila makasama. But there are some people also who are successful again na sabihin sa mga friends nila na I'm limiting this, I'm limiting that, may goal akong gusto ma-achieve, and I hope guys you are being supportive to me. I think kailangan nyo rin communicate kung paano nila mapaparamdam na kaibigan sila sa'yo. And one of them is to ask them to support you and help you enforce yung mga positive habits
na gusto mong ma-adapt in terms of your health and nutrition. Sa workplace, mahirap naman yan kasi ang nakakatawa dyan is, what if yung boss mo nagpakain sa'yo, tapos tinatanggihan mo? Baka may magkaroon ng bad impression yung boss sa'yo na parang, tinatanggihan ako neto parang ilang beses na ako tinatabla neto Again, nasa communication lang din talaga. Okay? And I think kapag marunong ka may pag-communicate, lalo na if you know how to draw boundaries, I think unconsciously, hindi mo alam na tumataas yung respeto ng mga tao sa'yo kasi clear ka sa gusto mong mangyari, clear ka sa gusto mong i-accept, clear ka sa gusto mong gawin, at clear ka sa mga ayaw mo. So, mas nakikilala ka nila. So, with that means, mas madali ka nilang makakausap kasi may idea sila what you accept and what you do not condone or reject. Okay, next, Filipinos are easily swayed by fad, crash, and non-legit diets. So, meron tayong data na marami talagang Pilipinong may sakit. At karamihan ng Pinoy, actually, wala naman may gusto magkasakit. Now, dahil nadadiagnose sila ng mga sakit, and ito yung speculation ko, yung mga Filipino na may sakit at mahirap, wala nang ibang term na pwedeng sabihin kundi mahirap, ay naghahanap na rin ng way or shortest path sa kung paano nila matatanggal yung sakit na yon. Kasi ayaw nila maging abala, ayaw nilang gumastos. However, marami sa industry ng health and fitness na ang target ay sila rin. Na kung saan nagpa-promote sila na ito yung dapat na diet ang sundan, ito yung mga supplements na dapat inumin dahil mas mabilis mag-improve yung health outcomes sila. So, sino ba naman di gusto ng mabilis, di ba? Pero dahil yun nga, may sense of urgency, may fear na, and minsan, itong mga pinopromote ito ay mura pa at affordable. Yun yung pinipili nila. So, anong nangyayari, hindi sustainable, hindi nila kayang i-adapt for long term, pinipilit lang nila yung sarili nila. So, bumabalik sila sa dating habits sila kasi, back to number one, tingin nila, ginagawa lang nila yon as a treatment. Then, kapag wala na silang naramdaman na di maganda, tapos na yung dieting. Balik na sila sa dating eating habits nila na nagdala sa kanila kung bakit nagkaroon sila ng ganong klaseng problema in terms of health and fitness. Next, Filipinos are generally stressed. So, stress sa buhay, stress sa work, stress sa love life. Emotionally attached ang mga karamihan ng mga Filipinos sa pagkain. Dahil stress, nag-aaya kumain. Dahil stress, nag-aaya uminom. So, dahil stress, nag-aaya sila gumawa ng isang bagay that is pleasurable, which is eating. Then, nagkakataon na yung pagkain na yun is not the best choice para ma-improve yung health outcomes nila. Kasi ako, I'm still a firm believer na wala ka talagang kailangang i-eliminate na pagkain. Kailangan mo lang kontrolin. However, if you're in an environment na hindi mo makontrol yung mga pagkain that were presumed to be unhealthy, na pwede mo naman talagang kasama sa diet plan mo, talaga hindi ka talaga magiging healthy. Kasi frequently, kinokonsume mo sila at ang masaklap doon, sumusobra ka pa sa kailangan mo i-consume. Next, Filipino foods are extremely delicious. I have to be clear with this, hindi ko biniblame directly yung Filipino foods. Kahit ako, tanggap ko na masarap ang Filipino foods. And masarap talagang kainin, yun nga lang talaga, sa sobrang sarap, minsan ang hirap pigilan yung sarili. Pero kung kaya mo siyang kontrolin, wala namang masama doon. Without further explanations with this, kasi ako, I want to promote Filipino foods as well. Gusto ko sabihin na kahit na Filipino foods yung kinakain mo is, it's possible to be fit, okay? It's just that maraming confounding factors kung bakit kaya mo naman salang kontrolin kumain ng masarap na pagkain pero hindi mo lang siya magawa. It's because of so many factors and I think iba-iba yung mga context natin. So ikaw, kung tatanungin kita, ano yung factor na nagiging dahilan bakit kaya mo naman salang kontrolin isang pagkain pero sumusobra ka lagi doon sa pagkain na yun? So iba-iba tayo ng konteksto. For example, ako, when I want to prepare for summer, ako kasi I consider myself as an athlete, so talagang piniperiodize ko yung diet and training ko. If I want to prepare sa summer, na gusto ko talagang maganda yung katawan ko, at the same time condition ako, medyo may hirapan ako, hindi dahil wala akong disiplina, kundi dahil una-una, karamihan ng birthdays ng kapamilya ko ay nasa between January to April. And 7 kami sa family. So, ang hirap naman tanggihan, di ba? Minsan na lang sila mag-birthday, hindi ka magpapakita or mamimili ka pa ng pagkain. But this year, 2025, I was able to stick most of the time. Kahit na birthday nila, na-control ko yung kinakain ko. Pero hindi naman naging perfect. May mga compromise pa rin. Pero most of the time, nakapag-adhere ako dun sa diet na sinusundan ko. So, yun yung mga factors na pwede maka-apekto sa'yo. Bakit nahihirapan ka mag-stick sa better way of eating? Hindi lang dahil masarap yung Filipino foods. We should be proud na masarap yung Filipino foods. It's just that nasa environment tayo na kung saan mahirap talagang mag-control sa pagkain. And I can believe na there's some people who are disciplined, aligned sa diet, hindi ganun kayaman, sabihin natin nasa lower class sila, it's because wala rin silang choice. Diba? For example, yung mga nasa probinsya, pwede natin sabihin na nasa environment sila na kung saan nandun yung mga healthier options, diba? May mga tanim sa likod, doon sila nagre-raise ng mga poultries, baka, baboy, manok. Mura sa kanila yon. Pero pagdating dito sa Metro Manila, alam niyo naman, may mga middlemans pa, nagiging mahal. Tapos yung mga mahihirap dito sa Manila, hindi nila ma-access yung mura doon sa probinsya. Diba? Mas affordable sa probinsya, pero nung tinawid dito sa Metro Manila, mahal na. So, paano ma-access
access ng mga nasa lower class dito sa Manila, yung mga better options pagdating sa pagkain. Okay? So, I think yun yung perspectives ko towards that. Last, yun nga, mahal ang healthy options sa Philippines. And the cheapest ones are calorie dense. For example, sa mga public schools, lalo na sa mga grade schools and high schools, pag nakita niyo yung mga siniserve na pagkain doon, I guarantee na those are not the best options. Mas maraming chichirya, mas maraming juice na mataas yung sugar. Although, I have to tell you guys na hindi talaga sugar ang culprit ng obesity. It's just that yung mga matatamis are really pleasurable i-consume. Kaya, madali natin siyang i-overeat, okay? But if I ask you na bigyan kita ng isang sakong sugar, dahil maraming sasabi na yung sugar daw ay nakaka-addict, kaya daw maraming tumataba dahil sa pagkain ng sugar, if I ask you na in just one day, papakin mo yung isang sako ng asukal, kaya mo ba siyang papakin? Kasi di ba pag sinabi natin na-addict, wala na siyang isip-isip, wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang limit. Iko-consume niya yan lahat unmindfully and without intentions. Pero ikaw ba, kung papapakin kita ng sugar ngayon, kahit yung isang bag lang ng sugar, isa half kilo ng sugar, kaya mo ba siyang ubusin ng isang araw? Hindi, di ba? It's just that marami lang food na pleasurable kainin, na matamis din, at na-overeat ng mga Filipinos. Hindi naman enough talaga yung disiplinadong mindset lang para ma-achieve natin yung mga fitness goals natin. Kaya ako kapag nakabasa sa mga social media na nagkakaroon sila ng problema in terms of training, dieting, ang sagot ng iba, disiplina lang, kailangan mo lang ng disiplina. Malaking bagay ang environment para makadevelop ka ng disiplina. Kapag gusto mong ayusin yung diet mo, pero nasa circle of friends ka na hindi ina-appraise yung pag-choose mo sa mga better foods, mahihirapan kang buuin yung disiplina na yun. Hindi ko sinasabi ito para maging tamad ka. It's just that I just want you to be aware na hindi lahat ng tao may privilege yun mag-build ng discipline. May mga tao na gusto mag-build ng disiplina, mas powerful ang environment na meron sila. For example, ito, nasa isa kang central city at nasa work ka na talaga mataas yung stress levels na pwede mo makuha. Ang problema, wala man lang convenience store, wala man lang karinderya. So, anong gagawin mo para makakain? Dalawa lang yan. Either magbaon ka, kung may oras ka mag-prepare ng meals, or mag-order ka sa color green na app or pink na app. Malaking bagay ang environment. Environment is an invisible hand na nag-hone, nag-shape ng decision making natin as mentioned sa book ni James Clear, which is Atomic Habits. Next, most Pinoys can't afford the better foods. So while I'm telling you na maraming Filipinos ang nagfe-fail sa dieting, hindi dahil pinipili nila mag-fail. Hindi talaga lahat ng Filipinos afford yung mga better foods na mag-i-improve ng health outcomes nila. So what we can do for now is to work around sa resources na meron tayo. Kasi isipin nyo na lang, if hayaan na natin na mawalan tayo ng pag-asa doon sa environment na meron tayo, sa context na meron tayo, ano sa tingin mo yun ang pinaproblema mo ngayon? Baka mas may sakit ka, mas malala yung sakit mo, hindi mo na gusto yung pangangatawan mo, hindi mo na gusto yung nararamdaman mo sa loob ng katawan mo. So what we can do for now is, for example, kung problema talaga yung pagda-diet, hindi mo ma-achieve yung protein requirement mo, hindi mo mapili yung mga better foods para gumanda yung katawan mo, at least, di ba? Tuloy-tuloy mo na yung pag-workout, whether nasa bahay ka or nasa gym ka. So just continue working out. Then over time, mali mo, may dumating na opportunity na mas malaki na yung kinikita mo. So may resources ka to afford and have access sa mga aspect na pwede mag-improve ng fitness mo. Like, yun nga, mas may pambili ka na ng pagkain. O kung itlog, sardinas, manok lang, or dilatang tuna lang yung pinanggagaling ng protina mo, okay na muna yun. Mas okay na yun kaysa hindi mo siya ina-attempt. Mas okay na meron kaysa wala at all. Okay, so no zero mentality. Kung ano yung kaya mo for now, gawin mo muna yan. Kasi nagko-compound naman yan, okay, exponentially nagpo-progress ka as long as na paulit-ulit mo siyang ginagawa. And lastly, yun nga, ang goal natin is wag tumaas masyado yung risk natin pagdating sa health. No excuses muna. Gawin mo muna kung ano makakaya mo for now hanggang sa dumating yung time na kaya mo na i-maximize and i-optimize everything. So, yun yung mga, I believe, yung mga reasons bakit nagka-fail yung mga Filipino. So, hopefully, marami kayong tutunan dito sa episode natin ngayon. Kung meron pa kayong mga gusto idagdag at i-share na na-miss out ko, lagyan nyo lang sa comment section or i-share nyo sa mga post ninyo kasi kailangan ma-highlight talaga yung mga possible reasons bakit maraming Filipinos ang nasa-challenge sa pag-improve ng health outcomes nila, especially pagdating sa nutrition. Kasi I believe na madali na mag-workout eh. Tumayo lang ako dito ngayon, wala namang weights dito, mag-push up lang ako, nakapag-workout na ako. Pero
Hindi ko masasabi na lahat ng ihahandang pagkain ko kung nasaan ako ngayon ay the better choices in terms of dieting. So, yun lang. If you're not subscribing yet and following itong podcast tsaka YouTube channel natin, so I hope na ngayon pa lang, gawin mo na siya kasi marami kayong values about fitness, lifestyle, and self-development na makukuha dito. Hindi lang ako nag-share ng mga expertise ko dito, kundi may mga in-invite din ako mga experts na hindi naman talaga into social media content creation pero nilalabas natin sila dahil marami kayong maririnig sa kanilang gems and values na hindi nyo commonly naririnig sa social media. And wala ko ibang hihingilin kundi just help me spread this platform by tagging me sa mga posts or stories ninyo or i-recommend nyo itong channel or podcast ko sa mga friends nyo na tingin nyo magbe-benefit dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun lang guys. Hoping to see you sa next episode. And again, follow me for more fitness tips that legitimately work. Bye-bye.